Kagkaron, ari ang inyo, mga panilista. Madamo ginasalamat, mayong aga Pilipinas and the world. Welcome sa pagpangalagad sa debate sa Match Live worldwide. Direkta diri sa Jampak nga live audience naton sa sulod sa Chinda La Paz, ang Match Cafe. Today is Sunday. It's the last Sunday of the month of November and ka-welcome kita sa binulan sa Pasko, December na, no? Karon nga adlaw sa ngalan sa nga konsining partner nga nagtabok sa piak nga isla, wala siya katigayon but he is extending his best regards sa aton sining duha ka bisita subong madugay na wala naton gid ni sila bisita kag naidlaw naman ang ila sining mga constituents and our televiewers worldwide. Ang aton sining konsehal, no, sa siyudad sang Iloilo lantawon-ta in times of pandemic ang ano siya ang iya sini nga mga gina-sponsoran nga mga ordinansa or bills sa aton sini nga especially sa aton sini kaayong lawas, no. Let's welcome ang aton sini nga konsehala sa siyudad sang Iloilo, Honorable Mrs. Lex Candice Tupas. Kagawad, welcome sa debate sa Match. Mayong aga, Tito Tonet, kag sa mga gitanaw sa debate sa Match Cafe Live. Syempre na-miss nahidlaw man ko kay Tito Pete, kay wala siya diri, pero I'm also extending my regards, no, para sa pag-abot niya. Okay, welcome good. And taon naton sa patag sang politika ginabantayan man ni siya, no, but daw maayo ang iya sini position subong being the vice president sa isa ka bangko ang isa ka prestigious, no, kag masiling naton nga very stable nga bangko sa aton sini diri sa Pilipinas ang BDO. Let's welcome Dr. Lex Tupas. Good morning, Doctor. Yes, maayong aga gid, Tita Tonet. Maayong aga sa tanan kay Tito Pete. Nga ba for sure ka pamati. For sure makaupo tadi kay pare JR. Nga ari man diri. So, pasensya gid, Tita Tonet, nga for the past few months kay balaan nyo man nagbata si Candice. So, amo tong there were schedules gid nga hindi mag-eksakto na ikaduwa. There are si Candice, hindi lang siya konsehala kundi practicing doctor. Yes. So she does not only do legislation, she also initiates projects and programs sa kabarangayan, sa katigulangan, sa PWD kag sa pamatanon, and siya mismo nagabulong sa hospital kagadiretso. Kag she has faced certain clients who are COVID suspects, risk and even COVID ngay COVID mismo. So si Dr. Candice is not just a doctor by profession but truly lives to it. Ako ya Tita Tonet sa Palmogani, I am a doctor of public management. Yes. Nalipay man ako subong sa kundi ako nga profesyon, pero mas nalipay ako nga nakaupod na nakasubong kag belated happy birthday. Salamat kid. And also sa kay tatay mo, sa kay Gov Neil, and also sa kay Senator Frank Drilon, no? Okay. Ano kuno ang aton sini nga na-introduce kay Kagawad Candice, and this year manami kay may angel kamo nag-abot sa inyo sini family may COVID, but why nga nagastay ka at home siling ni Dr. Lex kay ara ka sa hospital, ara ka man sa public service, and also with your family. Yes. Oo. Ano ang manami nga gin-introduce ni Kagawad Candice Tupas sa City Council? Tito Tonet, syempre sako kita sa City Council, no? On the start pa lang of the pandemic, actually, tang nagabata ako,
nag-ask ako ng bulig kay Councilor Mandre Mabalabor to pass, no, to be the proponent of my authored ordinance, the wet wipes ordinance. So na-author, and during the pandemic, I think by mga mga ECQ time, we were able to pass that as an ordinance, ang wet wipes ordinance. Kay bala mo subong kinandan naton wet wipes, pero it causes pala allergic contact dermatitis. So bilang mga parents sa mga babies man, we really passed that, no, to make sure our babies are safe. And then I also passed COVID pandemic specific ordinances. So number 1, nabalaan nato na there is discrimination. Number 1, I made a privileged speech about discrimination among healthcare workers. That's why napasar ang anti-discrimination ordinance against healthcare workers. Then I realized na diri man sa aton nga pungsod, pati ang mga COVID infected individuals, may COVID na nga, bisan pa pati ang ilang mga parents and families na discriminate man. So we passed that ordinance, anti-discrimination ordinance against for those who are COVID-19 suspects and their families, and also the COVID-19 infected individuals. Then we also passed the ordinance, and I authored the ordinance about kung ikaw nag PCR swab test ka, galagaw-lagaw ka, you will be facing penalties and charges kung if you were proven guilty kung nagalagaw ka and during your PCR swab test or quarantine. So it's really to protect the general public as well as those who are not infected and infected para sa COVID-19. Kagawad gani sa follow-up ko lang, kahit kapila na ini nga na-close ang aton sa City Hall. Kagbisan pa inyo gani nga session virtual, no? Yes. Oo. So sa mismo sa City Hall, paano ninyo na-introduce man ang ordinansa mo ngini kagang makalikawan nga hindi na maglapta dira ang more positive nga mga may ara nga mga empleyado naton sa nga gin-test nag-positive. So ang ginubra na amo, no, especially with my office, samtang hindi pa actually one of the first, ang akon nga office ang one of the first offices na nag-close. Kaya ang akon nga staff, ang iya nga bana na na-expose kag may ara COVID-19. So naghambal ako dayon kay mayor kag kay vice mayor na mapa-swab test ang bilog ko nga office para to make sure na ang akon nga office man kagang tanan sa City Hall will be protected. So it's really more about being proactive and also being transparent kung may ara gid man ng mga exposure, kay kung if you keep it to yourself daw nadulang imo nga social responsibility. So amo lang na, no, number 1 is to be responsible for others and yourself. So if you feel like you're sick, kung may ginamatsyag ka, mag-absent ka na. Hindi ka na magsulod sa office. Kaga ihambal mo gid na I'm willing to take the swab test exam. Okay. Makadto kita kay Dr. Lex Tupas, no. Kung ano man nga kategory ang syudad or in the Western Visayas, hambal ni Mayor ang BPO ya daw sige nang operasyon, no. Sa inyo nga bahin niya sa okay sa bangka, kamusta man ang inyo sininga pag practice ang protocols naton? Sige, Tita Tonet, siguro para mas makilala kita, kagayon tayo makita, i-ano ko anay ang face mask ko, ha. Total allowed man by basta allowed by RITF. Hindi ato bangay. So, ang sa ako niya, Tita Tonet, as a bank executive,
we are following IATF protocols. We are also following what is stated by Mayor Jerry Treñas, at least here in Iloilo City, in his executive order. Also in other cities and provinces, depending on the executive order of the provincial or the city executive. Definitely, ang kami sa video, wala kami nag-untat serbisyo. Bisan sa chimpos ang pandemya, kaya naintindihan namon ano ka-importante ang financial transactions. Kay kabudlay man nga wala ka sa inugastos, wala ka inughulag, hindi mo ma-withdraw ang kwarta mo or mabudlayan ka sa pagtransaksyon kung chimpo nga kinahanglan ng imong pamilya. So we made sure of that, and right now we have improved in terms of our services. We made it the transactions better in terms of online transactions. Subong ang online transaction nagsaka na gid, nag-improve na gid ang fund transfers, ang deposits, also opening of accounts, etc. Kay kinahanglan ginapadali ta ini, especially sa provincial areas, sa unbanked and underserved areas. So, ang mga bankero actually considered ni sila as part of the frontliners. Kay nagarisgo mo, kagwa ka sa balay mo, gasulod ka sa opisina, gasulod ka sa mga branches, kagkadamo sa gasulod ng mga tao. And ang iban pa, syempre ang kwarta bala, they bring money and wala ka kabalo kung di nagaagi ang kwarta kung sinong gakapot. So their risk is there. But because we understand how important financial transactions is during this time, wala naguntat. Kagdugang ko, Tita Tonet, hindi man lang kami limited sa serving the public in terms of financial transactions. May ginatawag kami nga bankyanihan. Ano ning bankyanihan? Nagabulig kami sa mga apektado nga mga individual kag pamilya sa pandemya, even sa mga krisis, sa earthquakes, even sa recent flooding, kag sa mga super typhoons. Ako as Head of Corporate Relations, ako man ang nagpanguna sa ina nga endeavor kag sa ina nga programa kung sa diin nagdala kita sang buylog or suporta sa mga naapektuhan nga individuals and families. And at the same time, nag-fundraising man kami internally kay damo-damo na apektuhan kag nadulaan sa mga pamalay, kag sa mga gamit sa flooding, kag sa earthquakes, nga mga mismo nga mga empleyado namon. Tiblahambal nila, charity begins at home. If we can help other provinces and cities and the community in general, we were also able to help our affected employees. So namin sina dito'y Tatonet, nalipay ako sa man sa ginaubra ko, kay do ara mahugyapon sa pagserbisyo sa publiko, but in a private capacity. And even before the pandemic, we support public schools, even private schools, hindi lang sa brigada eskwela, kundi sa financial literacy program, kag sa iban pagid, especially sa mga youth programs. So, sige-sige na Tita Tonet ang atong pagserbisyo. Okay, nagnalay sila si Mayor Bong, no? Sa Barotac Viejo. Galantaw sa aton, Mayor. Bong. Good morning. Good morning, Mayor Bong. Kami kay birthday gid ni Tatay sa Biyernes. Kagagapon hambal mo na gani birthday ni Maninoy Frank Drilon, ang Pride of Iloilo. And we have our PSTMO, si Jefferson Haranilla is watching. Timmy Arandela is also watching. Kim Harvey Tormon, RBM Colada Espisor Garzon. We have Jules Latris, Jig Nobriel, Toto Naldo Barreto Mandolo, Rodney Penetranti Garcia, Darly Galan, Chris Labitoria Aligante, and Larry Liles, no? Okay. Mangkot man ako, no, with your family, kati masako kamo with the public service sa bangko, and also how do you deal with your family? May bata kamo gamay. Actually, Tito Nunet, kung sa family, naga-exclusively breastfeed ako sa akon nga youngest. So, I really give a lot of my time, lalo na subong, no, very happy ako kay online schooling ng mga bata. Bisan mabudlay, ara ako mag-guide sa ila. So, subong ko gid yan na batsyagana, I really have to give more time para sa akon pamilya. And then at the same time, magkadto sa ospital, mag-duty, and of course, with the city council, no. So, kinakaya, every day is always a new day para sa akon.
But I feel, no, I think this pandemic is a blessing para sa akon nga pamilya. Number one, nagbata ako ng new baby girl. And then, mas may time ang mga kabataan ko together. So, mas close sila. Gahampang sila on their own. And I'm very, very happy, no? I'm just really praying na healthy sila pirmi. Dugang ko lang, Tita Tonet. Yes, Si Dr. Candice, amo na siyang amon nga superwoman kag Wonder Woman mo. Because she has 3 roles that she fulfills. Primarily as a wife and as a mother. To 3 kids na subong. Second, as a city councilor of Iloilo City. She is on her 2nd term. Yes. And I am very proud of her. Hindi lang bangod kay Banaya ako, but sa first term niya, nakadeliver gid siya sa mga programa kag proyekto, labi na sa Kaayong Lawas. Kag damo ordinansa na pirdiyan na ako sa kadamuon sa ordinansa kag resolution nga na author ya. Iya ginaya ha. And those are very technical kay medical ang iya nga mga ordinansa. Subong sa 2nd term niya, she has still delivered even if she does not look at political affiliations but rather ang ginalantaw ya anong maayo para sa syudad. And she is working closely with her colleagues in the city council and also with Mayor Treñas in delivering quality legislation and also health programs and projects. Ikatatlo yung rolyo, isa ka doktor, isa siya ka radiologist, diplomate of the Philippine Board of Radiology, kag subong isa na siya ka fellow of the Philippine College of Radiology. Isa siya ara na siya sa mataas nga level sang iyang profesyon as a physician or as a medical doctor. So naminsina hindi lang siya yang mahambal about health programs, hindi lang siya ma-lead sang health programs and projects, but she is truly doing it and saving lives and healing people sa mga nagkalain-lain nga ospital sa syudad sang Iloilo. So by practice gid ang iya ginaobra nga pagbulig sa mga pumuluyo sang syudad. So kung hambalon ta Tita Tonet, siya gid ya ang best resource or one of the best resource when it comes to health issues and concerns. Kay naka-intindi siya, gintuon-tunan niya ginaya mo kag eksperto siya sa amo na nga butang. And of course, challenge gid man sa amon nga updanay kami nga may bata kami subong, di ba ang management nga may bata. Pero kaintindi man kami sa prioridad namon Tita Tonet. And it's God first, una ang Ginoo, ikaduwa ang pamilya, pangatlo lang ang karera. Kay kung maayo kuno ang aton nga paggiya kag paghatag naton pagsunod sa Ginoo, grasyahan kita sang maayo nga lawas, sang maayo nga pamilya, kag grasyahan kita sang maayo nga karera. So dapat God, family and career. Okay. Damo na nagasulod sa ato, no? Police Officer Alejandro Beliasa Evangelista is to watching. Will, happy Sunday everyone. Kent Roga from Roma, Italy. Former kagawad ng Barangay San Roque, no? Si Roda Taninias, Laluma. Mary Ann Casero Kagaanan is also watching. Timmy Arandela, Tim, past president ng Rotary Club of La Paz. Kim Harvey Thurman, gina-acknowledge ko man, si aton sa ni Executive Assistant on Youth and Sports, a former barangay captain Rodiver Hongko is here. Ang aton nanay nga city engineer Bobby Divinagracia and family and company, Ari Mandari, we have Glenn Istante, kagang aton sa mga live audience dira sa likod, no? Okay. Naibalaan mo, gin-mention mo, Dr. Lex, that sang ikaw iya ang konsehal, lain mo yung ordinansa mo nga ginpamasan, mas madamo pasubong iya kay kagawad Candice. Pwede naton iya ma-recall ini nga mga ordinansa kati makambal kay healthy makita sang taga Iloilo nga karo si akay doktora na. Oo. Pero sa kay Toto Lex siya siling nila, ano iya kang ma-identify naton pagkambal mo nga Lex Topas niya? Oo. Yes, Tita Tonet, thank you. Again, with due respect to the company that I am part of, that's why I'm talking lang of my previous engagements, my current engagements.
but I am not involved in anything political in nature. Okay? Anyway, ang pamangkot mo, anong mga ordinansa nga na ako napasa sang konsehal pa ako sa syudad. Malipay ako kay just recently, ginpagwa ni Mayor Treñas, ang iyaman nga mando with regards to biodegradable plastic shopping bags. If you remember, very early pa na sang akon nga second term, ako na ang proponent, ginduso ko gid na during that time hindi pa to uso Tita Tonet, kay mas convenience ang ginapili ta sang sa pagsalbar sang aton nga kalibutan kag sang aton nga environment. But I pushed for it and I passed that ordinance with the support of the City Council and the Executive and the Mayor, kag subong fully implemented na siya. Kay may 4-year transition to mo, kay kabalumang ko hindi man biglaan nga dapat non-biodegradable plastic shopping bags kita dayon, kundi amat-amat kay naanad kita yang nga convenience sa aton mo, kasi haboy ta lang magutok sa aton nga mga kanal, tapos madala baha kag mabutang sa alang-alang ang kabuhi, labi na sa mga PWD, sa mga senior citizen kag sa mga kabataan nga will be put in danger. So that is one of the ordinances that I am proud of that I have authored. Ikaduwa, ang Children's Welfare Code of Iloilo City. I am the main author of that ordinance during my first term, and it has now led us to join sa regional contests as one of those who focus on children, the welfare of children. So isa gid na nga proud ako. Hindi pa ko to amay during that time, pero naisip ko na yung mga pamatanon kag kabataan, kag subo nga amay ako sa tatlo ka namon nga bata, mas nakita ko ang value kag dapat gid man nga asikasuhon tang aton nga mga kabataan. So that's my second. Third is the Tourism Code of Iloilo City, of which I'm proud nga after ko sang si Dr. Candice ang naging chairman sa Committee on Tourism. Iya pagid nga gin-enhance, but during my time gin-professionalize ta ang tour operations, ang paglibot sa syudad, ang pag-allow sa kung diin ang ano makita nga mga maayo nga mga historical sites diri. Ikaapat, ang heritage ordinance sa syudad sang Iloilo that I work closely with the tourism groups and heritage groups. Isa na da si Dr. Christine Treñas. So we have now protected ining mga buildings and structures that have historical significance. Kay kung hindi naton maintindihan ang aton ginhalinan, hindi naton maintindihan kag ma-appreciate ang ano man natabo sa una, hindi ta maintindihan ang subong. Kag basi maliwat ang mga salata sa ulihin naman. So these were the major ordinances. Tita Tonet, maubusan kita ka oras because I have, if I remember correctly, I have authored about 38 major ordinances during my time and more than 60 or 70 resolutions. Kag hindi lang ni siya basic kag usual, but these are landmark legislative measures that I have authored, and proud ako. Kay kabalo ka Tita Tonet, I do not claim it just as my own. I may be the main author, pero collegial body ang City Council. Na minsan na kilanglan mo ang suporta sang mayoriya, kag ikaduwa kilanglan mo man ang suporta sang alkalde. Kay siya na ang masign mo kag ma-approve sina. Tita Tonet, naintindihan ta ni tanan, kay kabalo ka kami ni Dr. Candice, we are both professionals. She's a doctor of medicine. She's also a diplomate of the Philippine Board and fellow of the Philippine College of Radiology. Ako naman doctor of management. Tapos may masters man ako in public management, major in local government administration. Na minsan na naghanda gid kami kag gusto naton ihatag ya di kalidad nga pagserbisyo. Okay. Engineer Randy Pastolero, no? Executive Assistant natin is watching. Si Francis Ortelias is also watching. Dr. Mario Castellano kay na diri nakita ko, no? Ari diri and also jump sa pagtanak sir. Carmen Kawit Magbanwa, Annette Magbanwa, Clavaton, Jean Varon, GM Andimar is of CS Water. GM Adro is watching. Boyet De Vicente, Baurais Trader ini. Gretchen Berry Palma, Edgar Mendez, Kim John Jocadis Dusaran, Winchell Donald Bagyo, Lumer, Winchell Lumer Binias, Ma'am Teresita Bayoneta Provido, teacher ini, no? Sir Ronnie Baterna is watching. Remos Solas, Sir Antonio Bernal, teacher manini. We have Luis Oy Magsalang, Harel Fogas,
Wow, okay. Tibago na lang nakita ang duha ka couple, no? Okay. Kung sulion ta kuno Dr. Lex and also kay Kagawad Candice, sali nila daw management mo, doctor of management, may political administration pa nga degree. Sali dumas ang ayan kuno si Toto Lex magbalik sa politika, kaya sa medical profession naman namin makuno si Day Candice. Abi konsoleo ng sitwasyon, may posibilidad ini sa inyo nga duha. Oo. Tita Tonet, sa nahambal ko Egagina, with due respect to the private company that I am part of, it is too early, masyado pa kaaga para istoryahan ang politika. Ang amo niya ni Dr. Candice, nakatuto kami sa paghatag sa quality public service. Siya, as city councilor, liwaton ko, she is on her second term, which means she is eligible to run for her third and last term as Iloilo City Councilor come the next election. Pero nakatutok siya sa pagserbisyo. Hindi iya kampanya ang ginatutukan niya, kundi pang gobyerno. Amo nang iya. Ako I am with a private company that is non-political, but we continue to serve. I work closely